Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, total, diba? Naghahanap ng kadebate. Itong si Lolo Mo Chavez Singson. Abay, nandyan naman pala si Yusek Claire Castro. Ready to rumble, ready to fight. Bakit hindi na lang si Yusek Claire? Diba? Si Auntie Claire. Yung hamunin mo, oo. Bakit kailangan pang CPBBM? Actually, yung gawain kasi ni Manong Chavez, ni Lolo ninyo, ano yun gawain yan nung ano pa 1980s? Gawain pa yan nung People One Bakit hindi kaya siya nagkaroon ng adaptation sa modernization? Diba kasi new world na Oo. Ang akala ata, kakatigan siya ng taong bayan kapag hindi umattend sa debate, ibig sabihin siya na yung malakas. Diba? Kapag hindi pumayag ang ating presidente sa kanyang hamon, abay, siya na tong paheroic, oo. Hindi niya alam, mas lalo na siyang pinagtatawanan. Nasa modern world na tayo. Oo, hindi mo pa ba alam ang paggamit ng touchscreen na cellphone? Hindi puro upgrade lang sa pera. Oo, dapat upgrade din tayo sa mga movement na ginagawa natin. Yung ginagawa niyang moves ng parali-rali, panahon pa yan ni Gloria Macapagal Arroyo. Oo, panahon pa yan ng kopong-kopong days. Wala bang nagtuturo kay Manong Chavez kung paano mag-upgrade sa modern world? Diba? Anyway, eto na nga. Mayroon na pong sagot ang palasyo. Tungkol nga po dito, mga minamahal, sa hamon ni Lolo ninyo, ni Manong Chavez Singson. Dito nga po sa hamon niya kay PBBM. Anyway, bago natin yan pag-usapan, in my own stance, kung ako yung presidente, tapos hinamon ako ng katulad ni Chavez Singson, hindi din naman ako papayag. Bakit ako papayag? May history na yan. Na kapag hindi mo na pagbigyan, ang daming hanash. Ang daming sinasabi. Anong issue niya kay Pinoy? Diba? Kasi meron siyang gustong papirmahan na lupa. Yung lupang yon galing yun sa asawang natigibumbum. Parang gusto niya bang angkinin? Ngayon, ginamit niya itong si Ramil Madriaga. Kaya ito issue nila. Si Ramil Madriaga yung pinaka naging way para makausap ni Lolo Mo Chavez itong si President. Tinulungan na nga siya ni Ramil Madriaga, kinasuhan niya pa. Kasi parang mali daw yung yung nangyari. Kasi nalaman mga minamahal na yung lupa, 'di ba? Na gusto niyang papirmahan dito sa Pasig, yung humigit kumulang bilyon din ang halaga. Mayroong issue, galing pa rin sa mag-asawang nategi. Ngayon, nung nalaman ni Madriaga ang issue, kahit si Madriaga pa ang lumakad kay Chavez Singson para makausap ang presidente, kinausap niya si Ninoy na, wag na, kasi may issue si Andy Bautista yung nag-spill no na mayroong issue. Ngayon, ang sabi naman ng presidente, wag niyo nang kausapin yan si Chavez. Alam niyo kung ano yung nangyari? Siniraan niya si Ramil Madriaga at the same time, siniraan niya si Ninoy. Ang paninira niya kay Ninoy, nakaupo daw ito sa may Subic, sa may Hanjin office ba yon na talagang parang natutulog sa mga dolyar na salapi. Tapos ito namang si Ramil Madriaga, sinampahan niya ng 5 kaso. Kabilang na doon yung yung illegal possession of firearms. Basta 5 yun, mga minamahal, yung ikinaso niya dito kay Ramil Madriaga, yung nagsisinungaling daw, eklabush, kinemi. Ngayon, yung 5 kinaso ni Lolo Mo Chavez, kahit gaano pala kalaki ang kanyang pera, kahit gaano pa siya ka-influensya, lahat ng kinaso niya kay Ramil Madriaga, nabasura. And also, wala naman siyang nailabas na video na itong si Noynoy Aquino ay humihiga sa napakadaming dolyar doon nga po sa Subic, sa kanyang opisina. So, gawa-gawa kwento, Ngayon, ginagawa niyang paninira kay PBBM, same pattern pa din nung ginawa niya kay Pinoy. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman ata to na pirmahan, hindi na naman ata to na pagbigyan, or baka hindi siya na-appoint bilang board directors, kaya naghihimutok. Ngayon, anyway, sumagot ang palasyo.
Tungkol nga po dito sa pinuputok ng butchi ni Lolo nyo Chavit Singson. Sige. Banat, mga minamahal. Sa pa po, Yusek Claire, bakit tayo at ayaw po ba? Or bakit tinanggihan yung hamon ni Chavit Singson na debate laban sa Pangulo, ni Pangulo at ng dating Speaker? Ulit po, debate po na nahinamon ni... Chavit Singson na debate po ang Pangulo at ang former Speaker para daw sa issue ng corruption. I can only speak for the President. Apo, okay. Okay? Una-una po napaka-busy po ng Pangulo. Sabi nga po natin, itong pag-aaral pa lang ng budget, wala po talaga naging bakasyon ng Pangulo. So, iisipin... Uy, tama mga minamahal. Uy, oo, tama yon. Wait lang i-ano lang muna natin. Now, napaka-busy, sobrang busy ng ating presidente. So, bakit niya pagtutuunan ng panahon? Diba, mga minamahal, itong si Lolo mo Chavit, kung itrabaho niya na lang yun. Kasi ang kailangan natin dito, action. Oo, ang kailangan natin dito, solusyon. Hindi yung puro pakikipag-atake sa kapwa-tao. Sa tingin ninyo, pakikipag-debate kay Manong Chavit makakatulong para bumuti ang bansa? Sa tingin ninyo ba, ang pakikipag-debate kay Lolo mo Chavit, mawawalang korupsyon? Diba hindi? So, instead na magsayang ng laway, magsayang ng oras, itong si President Bongbong Marcos dito nga po kay Chavit Singson, abay, itrabaho niya na lang yan. Ang daming trabaho na kailangan trabahuin ng presidente. Tapos, gusto pa ni Chavit Singson, bigyan pa siya ng time. Ano ka, hello? Ano ka? Hindi, tanong lang mga minamahal. Ano tong si Lola mo Chavit? Oo, ginto? Natakasundin? Alright, tuloy tayo mga minamahal. po niya pang makipag-debate. When in fact, ang pagdedebate po ay hindi po sagot para maibsan ang korupsyon. Tama. Ang issue tungkol sa mga anomaly of flood control projects. Ang sagot po dito ay action. Action, hindi ba action? So, yung pong ginagawa ng Pangulo, uma-action po siya. Sinimulan niya po, nung after the SONA, sinabi niya mahiya naman kayo. So, from that time, nagsimula na po siya magpa-imbestiga. Hindi po nakukuha ang pagsawata sa korupsyon ng pagdebate. At sabi nga po natin, kung tungkol lang sa korupsyon ang pinag-uusapan at gustong i-debate, sana noon pa po nakipag-debate yung panahon ni dating Pangulong Duterte na umamin siya kurap. At umamin din na matalamak ang ghost projects noong panahon niya. Sana noon, mas naging maingay sila. Yung sa Claire, meron pang isa. Dahil si Chavit Singson ay nag-imbita rin. Naging ganyan sa mga mamamayan na pumunta doon sa isang malaking rally daw niya. At dahil doon ay ipapanawagan na sigurado na raw. Oo, sabi niya, sigurado. Na mababa na si Pangulong Marcos at dapat nang bumaba. Yan po ba ay bordering to inciting to sedition? Yes po. For me, my take, yes. Po? Sa akin bagay as a lawyer, yes po. Dahil ang pag-iingay niya sa tao para pabaksakin ng Pangulo, patalsikin ng Pangulo, inciting to sedition po yan. Ano po gagawin ng gobyerno tungkol dyan? Kasi nag-press call po siya eh. Sa press call po niya yan sinabi. Okay, may iniinggan niya siya. Ang tanong lang natin, may nainggan niya ba siya? Natawa ako sinabi na Atty. Claire Castro. Okay, inciting to sedition yan. Tapos tinanong na, pwede ba siyang kasuhan? Sabi na Atty. Claire, ang tanong, may nainggan niya ba siya? Mapang-asar din itong si Yusek Claire Castro. Ulitin nga natin mga minamahal. Ng gobyerno tungkol dyan. Kasi nag-press call po siya eh. Sa press call po niya yan sinabi. Okay, may iniinggan niya siya. Ang tanong lang natin, may nainggan niya ba siya? Okay. Papatanong ko po ito. Hindi po ako magdi-decision dito. Maaaring mag-decision po dito ang DOJ. Dahil meron naman po sila authority to investigate motu proprio. At tingnan po natin, hindi po ako makakapagsalita in behalf of the DOJ. Alright, okay. Okay na tayo. O sige, madami na. Alright, mga minamahal. Nag-inggan niya siya. Ang tanong, may nainggan niya ba siya? Totoo nga naman. Di ba may nainggan niya ba siya? Kahit nga si Mima, hindi sasama dyan. Kahit 25,000 per hours. No. Why would I do that? May maniniwala pa ba sa akin pag pumunta ako dyan? Di ba? Kahit actually, meron naman talagang pera yan, mga minamahal. Tayo-tayo lang Meron naman talagang pera yan kapag pumunta ka sa mga ganyang klaseng rally. Hindi natin sinasabi na sa rally lang ni Chavit Singson nagaganap yung merong bayaran. Kahit sa rally, meron talaga yan. Yung merong, di ba, may mga hakot nga no choice. Ang iba nga, pumupunta lang doon para makichicha, di ba? May free foods, free drinks, kaya kahit yung mga pulubi, mapapansin niyo, meron silang dalang placards. Tapos pag tinanong, anong pinaglalaban mo? Hindi alam Diba? Again, mga minamahal, Alicia nyo. May nainggan niya ba siya? Wala. Nakakaiyak yun. Sobrang sakit nun sa brains.
Anyway, pasa ombudsman na lang daw. So, yung kasagutan sa ombudsman. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.